Dear Dr. Love, pabati po ng Happy New Year sa inyo. Ako po, si Jericho mula dito sa Pasay City. 28 years old na po ako. Gusto ko po sanang ilapit ang problema ko sa puso. Bagong taon na, pero bit-bit ko pa rin ang problema ng nakaraang taon. Mayroon po akong girlfriend. 2 years na po kaming mag-on. Masasabi kong siya na po talaga ang gusto kong makasama sa buhay. Bukod po kasi sa talaga namang napakaganda ng girlfriend ko, ay mapagmahal din po siya at napaka-maasikaso. Ang tingin ko nga ay magiging mabuting asawa at ina siya sa mga magiging anak namin kung sakasakali. Kaya nga lang po, didiretsuhin ko na, Dr. Love. Iglesia ni Cristo po ang aking girlfriend. Ako naman po ay Romano Katoliko. Noong una, hindi namin iniisip na magiging problema ito. Wala pong epekto sa aming dalawa yon ng girlfriend ko. Pero ngayon nga na napag-uusapan at nangangarap na kami para sa aming kinabukasan, naging laman na po yan ng aming mga usapan. At masasabi kong nagiging ugat na nga rin po ng mga pagtatalo namin. Nito lamang pong December ay nag-dinner ako sa bahay ng girlfriend ko kasama ang pamilya niya. Ang bala ko po talaga ay ang isabay ang proposal ko. Planado na nga po ang lahat eh. Ang kasabot ko po sana ay ang pinsan niya mismo. Kaya nga lang po, Dr. Love, habang nagdi-dinner kami, ay umarangkada na ang sangkatutak na mga tanong ng parents niya. Matagal na nila akong kilala dahil niligawan ko naman po ang girlfriend ko sa mismong bahay nila. Pero nung gabi na yun, dun lang talaga ako nakaramdam na para bang interrogation. Yung paraan ng pagtatanong sa akin. Kesyo ano raw po ba ang plano ko para sa anak nila at kung kailan daw po ako sasapi sa iglesia. Doon ko na lamang po naalala na meron nga po pala silang ipinatutupad sa kanilang relihiyon na kapag ka iglesia ay kailangan hanggat maaari ay iglesia rin ang mapangasawa o di kaya naman ay mahikayat at maging miyembro rin nila. I have nothing against their religion. Kaya nga lang po, masaya ako sa pagiging Katoliko. Ito po ang paniniwala ko. Bakit po kaya hindi na lamang nila respetuhin yun gaya ng pagrespeto ko sa kanila? Going back, ngumiti na lamang po ako sa mga tanong na ibinabato nila sa akin. Napospone tuloy ang plano kong proposal. Feeling ko kasi mas igigiit nila ang mga ito kapag nag-propose din ako that night. Matapos nga po iyon, December 26 hanggang ngayon, ay puro pagtatalo na kami ng girlfriend ko. Kinukulit na rin kasi ako na sumunod na lamang sa parents niya para raw maging mas madali na ang mga bagay-bagay para sa aming dalawa at maging sa mga plano namin sa future. Tinanong ko siya, papaano kung hindi ako umanib sa iglesia? Ang sagot niya, kung hindi raw ako aanib sa iglesia ni Cristo at maging kami talaga, matitiwalag naman daw siya. Totoo nga kaya yun? O gusto niya lang din akong maging kabahagi ng kanilang simbahan? Gabi-gabi na lamang ito ang nagiging pagtatalo namin, Dr. Love. Hanggang sa nag-New Year na't lahat-lahat, hindi ko na nagawa ang plano kong pagpo-propose para sa kanya. Parang ang pinag-iisipan ko na ngayon kung dapat ko pa bang ituloy gayong may ganito pala talaga kaming kahaharapin sa aming relasyon.
Nalilito ako, Dr. Love, dahil mahal na mahal ko ang girlfriend ko at hindi naman nagbabago ang kagustuhan kong makasama siya. Pero hindi ko rin magawang pumayag na umanib sa relihiyon nila dahil hindi naman yun ang paniniwala ko. Bagay na non-negotiable para sa akin. Tinanong ko ang girlfriend ko kung paninindigan ko ba ang pagtanggi ay iiwanan niya ba ako? Ang sagot niya po sa akin ay oo. Dahil ayaw niya raw po na ma-disappoint ang mga magulang niya. Nang dahil po sa sagot niyang yun ay nasaktan po ako. Pero nire-respeto ko naman. May paraan pa po ba para maging maayos kami? Paano po ba panghawakan ang ganitong klase ng sitwasyon sa aming relasyon? Hindi ko po kaya sa ganitong paraan pa kami magkakahiwalay. Ang sa tingin namin ay pagkakaiba ng aming paniniwala o relihiyon. Gumagalang, Jericho.